mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto yung punto. 6:05. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Humirit si Senate Minority Leader Coco Pimentel ng All Senators Caucus para makapagdesisyon kung maaaring ipatawag ang Senado bilang impeachment court kahit naka-break o nakabakasyon ang Kongreso. Ito po ay sa harap ng matatag na posisyon ni Senate President Chis Escudero na walang impeachment trial habang nagpapahinga ang mga mambabatas sa panahon ng campaign period para sa May 12 midterm elections. Sinabi po ni Senator Pimentel na ang caucus ay magbibigay ng pagkakataon sa mga senador na ipahayag ang kanilang posisyon sa impeachment, kabilang ang kanyang sarili na maaaring magpatuloy ang trial kahit na nakabakasyon nga ang Kongreso. Samantala, inakusahan ni Attorney Howard Calleja ang Senate President ng pananabutahe at mistulang pinapatay ang impeachment laban kay VP Sara. Bukod sa nilabag umano nito ang konstitusyon nang agad na i-adjourn ang sesyon nang hindi pa natatalakay ang articles of impeachment na isinumite ng Kamara noong Pebrero 5. Isyu ng bayan, isyu ng bayan, 2x2. At maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. Hi. Take a little walk to the edge of Maganda morning. Lamig. Lamig. lose like a bird. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Humahabol si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Talaga naman. Friday na nga ho talaga ngayon, ha? Baka kayo ay hindi pa rin maniwala. Friday, Feb 21. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan, walang anumang ininda sa katawan, walang ubo, walang sipon, walang lagnat, walang sinat, walang anumang iniinda sa katawan, ha? Walang ubo, walang sipon, ayan, ha? At kayang harapin ng mga pagsubok ng buhay, lalo na ang mga uring manggagawa, ayan, ha? Ang kailangang kumayod ng kumayod
Kahit na patampata na ang katawan sa traffic. Reach deep into the hole. Aalis ng bahay ng madilim, dadating ng bahay ng madilim. Be a sin. Talaga naman kaya pag ganitong Friday na medyo He's a ghost. pambigat na ang katawan, pero kailangan pa rin kumilos at kailangan lang paalalahanan na today is Friday! In his coat. Para medyo sumigla-sigla ang ating katawan dahil pa weekend na. Ayan, weekend na. Kumusta ang mga kampanyahan sa inyong lugar? Kayo ba'y naiikutan na ng mga kandidato sa national position? Get you some. Binabalita sa akin itong aking mahusay na PT, ng aking physical therapist na si Maan. Si Maan. You don't have no self-respect. Si Maan Miras, saka yung kanyang nanay na si Nanay Lina Miras, sa Mami Lina. Through the gate. Kasama sina Tita Erlinda and Tito Alex Galvez, si Kim at saka si Carl. Yes. Sila raw ay naikutan kahapon He's ni Senator Bong Revilla. Aba, in. kasama pala kayo sa mga nakidumog kay Senator Bong Revilla dyan kahapon, ha? Nag-motorcade kasi si Senator Bong dyan sa bahagi niya ng Laguna, yung San Pedro, ano ba yun, Santa Rosa, ayan, Binyan, pati doon sa dito sa lugar nila, nila Kim Galvez dyan sa Kabuyaw, ha? Nakamayan nyo ba? Sumayaw ba ng budots-budot si Senator Bong? Tinumog daw, no? Tinumog ng mga taga Kabuyaw. Sa inyo bang mga lugar, kumusta ang kampanyahan? Naku po. Mamaya meron akong papasadahang reklamo ng isang kandidato tungkol ho dito sa paggamit ng social media. Talaga naman, gamit na gamit ang social media ngayon sa pwedeng pangangampanya, pwede rin sa paninira. Ang problema, maninira, hindi mo alam kung sino yung may account. Kaya yung matagal nang isinusulong ng 2x2 na iobligahin itong mga social media platform na ito na kailangan na meron silang KYC o yung Know Your Customer, Know Your Client. Yun ho bang bago ka makapagbukas ng account, kailangan magbigay ka ng ID, ayan. Pakita mo ang mukha mo, ayan. Para verified na ikaw, kung sino ka man na gumawa ng account, ikaw yun. Halimbawa si Yuel Reyes Zubel. Ayan. Yuel Reyes Zubel. Ayan, ha. No. Ikaw yung nagbukas talaga ng account. Hindi yung pwedeng magbubukas ka ng account, bogus ang pangalan na gagamitin mo, gagamit ka ng larawan ng ibang tao, tapos maninira ka ng maninira. Tapos sisigaw ka ng freedom of expression. Lumapit-lapit ka nga dito. Nako. Pagka hindi nakatikim ka hindi na freedom of expression yun mother? Freedom to malign na yun Freedom to malign, freedom to besmirch reputation, freedom to destroy a person. Yun na yung binibigay natin na freedom Hindi na freedom of expression yan. Si Kong Ador Plato, ayan, isa sa nabiktima, mother. Kaya lumiham na ho si Ka-Ador kay Secretary Boying Rimulya at sa NBI. Para ipatunton yung mga gumagamit ng social media na yan para siya isiraan, inaakusahan pang mamamatay tao. Sinong kumbuhay to? Biroy mo. Meron daw meron daw nahuli doon sa isang lugar diyan sa Bulacan na pakawala nila at tangkang patayin yung isang kandidato sa pagka-vice alkalde. Tapos meron pang isang account na sinasabi, tinuturo naman sila na target daw nilang i-assassinate ang isang na-disqualify na kandidato sa pagka-kongresista. Talaga naman. At marami pa, sigurado marami pang ganyan. Maraming ganyan ang nangyayari ngayon.
isuplong nyo kaagad sa NBI, sa PNP Anti-Cybercrime nang mapanagot lahat yan. Jerry Baca at Anthony Taberna sa Dos por Dos sa DZRH. Dito naman po sa issue ng impeachment. Nako, talaga naman. Mukhang humahaba ang usapin, pero dumarami ang mga nagpe-pressure kay Senate President Cheese Escudero na simulan na ang impeachment trial. Tingnan natin, hintayin natin yung magiging sagot dyan at magiging pahayag dyan ng kataas-taasang hukuman kung sila ba'y magpapalabas ng kanilang interpretation, lalo na doon sa salitang forthwith. Ayan, At kung dapat nga bang magsimula o simulan ang impeachment trial at pulungin ang impeachment court kahit na nakabakasyon na ang Kongreso. Ayun, no? Kasi dinami-dami ng mga abogado. Sila rin mga abogado, sila rin ang magkakasalungat, ano? Talaga naman, mabuti na lang at kagabi sa isang piging walang pagtatalo sa pagitan ng mga abogado. Ayan. Dahil birthday ni Dean Nilo Divina ng UST, ng Divina Law Office. 60th birthday. Tingnan mo nga naman si Dean Nilo Divina pala 60 na. Hindi halata, Dean. Bok. Hindi halata, At ang daming dumalo, Yuel. At sarap ng pagkain. At parang concert pa. Andun pa si David Pomeranz. Kilala mo ba yun? Si Morissette. Ayan, ang galing kumanta. Tsaka syempre ang total entertainer, si Mr. Energy, Gary V. Ayan, kaya't maraming napasaya si Dean Nilo Divina sa kanyang 60th birthday kagabi. Marami ho tayong pag-uusapan, marami tayong tatalakayin. Bukod doon sa mga pinasadahan na natin yan, sa kabuuan ng palatuntunan, Jerry Baca at Anthony Taberna sa Dos por Dos sa DZRH. Ayun, tingnan mo nga naman. Oras po natin, 6:17. Alas 6:17 na po ang ating oras. ACS Balita. Susunod na. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baca. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Friday, Feb 21, 2025. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Tortang talong. Tortang talong. Pangalawa sa world's best egg dish ng Taste Atlas. Unang shipment ng frozen durian ng Pilipinas nakarating na sa China. Pangulong Bongbong Marcos pinatitiyak sa AFP ang isang malinis at credible na eleksyon. BBBM target ang mas malalim na relasyon ng Pilipinas sa Czech Republic. Siyam na sasakyan, sinuro, inararo ng isang jeep. 7 katao sugatan sa Caloocan.
At batang lalaki na pinabili ng Yossi pero hindi kaagad nakauwi ng bahay sa Laguna, bugbog sarado Sus. sa nanay at lola. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Sa ngalan ni Anthony Taberna, ako po si Tina Nolasco. At ito po si Jerry Baha. At ito ang... ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, ACS Good News. pasok sa Taste Atlas ang tortang talong bilang pangalawang best egg dish o potahing iklog. May itlog sa mundo na may rating na 4.4 out of 5 stars. Opo. Inilarawan ng sikat na food and restaurant guide na ito ang tortang talong o eggplant omelette. Ayun, yung pala sa English yun, Aling Tina. Sosyal. Eggplant omelette. Ayan. Bilang isang simpleng putahing Pinoy na nagawa sa inihaw na talong at bahagyang binating itlog. Marunong ka bang gumawa nito? Hindi ko pa nasubukan pero mukhang kaya ko naman. Daig pa pala kita. Hindi ko Ako'y nagluluto. dahil paborito ko ito, alam kong gumawa nito. Medyo mabigat-bigat lang dahil kailangan iihaw mo yung talong. Tapos babalatan mo. Tapos medyo May itlog. gagamit ka ng tinidor. Tapos papasadahan mo gano'n para kumalat siya. Para lumapad. Kasi talong bilog eh. Ayan, para kumalat siyang gano'n. Lumapad. Tapos kapag ipiprito mo na, tsaka mo babahugan ng binating itlog. Well, Alam mo na. Oo. Alam mo na kung ano gagawin, ha? Okay na to. Alam mo ba yung trending na yon? Okay na to. Okay na to. Ayan. Pinuri rin ng Taste Atlas ang tortang talong dahil sa pagiging abot kaya at madaling lutuin, kaya maaari itong iulam sa breakfast, tanghalian o hapunan na may kasamang banana ketchup. Ang tortang talong ay isa sa 6 na pagkain sa 100 list na best egg dishes ng Taste Atlas. Una ang Ajichuke Tamago ng Japan na mayroon ding rating na 4.4. Pasok din ang mga pagkaing pang-almusal na bangsilog. Ano yung bangsilog? Bangus at itlog. Kulang. Sinangag. Ayun. Nalimutan na Bangsilog. Bangus, sinangag, itlog. Na ika-65 pwesto, ang Chiksilog. Chicken, sinangag at itlog. Ayan. 66th place, Daing Silog. Aba, yan daing na yan. Oo. Mismo yung daing. Yung bangus, karaniwan yun kapag daing na bangus yun eh. Diba? Kapag sa bangsilog. Pang 67th place ito at merong 3.9 star. Ang nasabing mga pagkain ay binubuo ng kanin na may bawang at iklog na sinamahan ng bangus at o kaya pritong manok. Nasa pang 89th place naman ang street food tokneneng na may 3.5 star, habang ang balut, Chosilog at Ilocos-based na Poki Poki ay pumasok sa top nasa labas ng top 100 ng sa listahan ng Taste Atlas. Yun. Ito, balitang pagkain pa rin. Pagkain pa rin. Oo, pero prutas naman ito. Nakarating na sa China ang kauna-unahang shipment ng 8.2 milyon na pesos na halaga ng frozen durian na in-export ng Pilipinas sa Beijing. Itinuturing ng Department of Agriculture na simbolo ng tagumpay ng bansa ang unang makasaysayang shipment na inaasahang magpapalakas sa presensya ng Pilipinas sa international market. Sabi ng DA na nagbukas din ito ng pintuan para sa kaunlaran at mapatatag ang reputasyon ng Pilipinas bilang nangungunang producer ng world-class durian. Nakatikim ka naman ito? Oo naman. Durian, napakasarap niyan. Nakarating daw sa China. Oo, sa Beijing. Ano kaya reaksyon ng mga China? Ng mga Chinese? Ano kaya expression nung nila matikman nila yan? at naamoy nila? Oo. Dahil meron akong kakilalang kano. May asawa siya, kana. Nung patikimin ko ng durian, ang sabi sa akin what is this? What is this? Oh. This it tastes like heaven.
Really? Oh, it tastes like heaven. It tastes like heaven but smells like hell. Talaga naman. Oo nga. Sige, go ahead. May kadugtong May karugtong pa pala. Oo. Aha. Kasi sabi daw naman ni Macario Gonzaga, ang Regional Executive Director ng DA Region 11, ito nga daw Durian Partner ay gumawa ng kasaysayan ang Mylong Enterprise, isang kumpanyang Mylong. nakabase sa Davao City. O bilang kauna-unahang kumpanya sa Pilipinas na inaprubahan ng General Administration of Custom ng People's Republic of China para makapag-export ng frozen durian meat and paste. Oh, may paste din. Ayos yan. Durian. Tsaka yung marang. Ang sarap niyan. Oo, yung marang mas bet ko. Oo, talaga. Alas 6:28 ang ating oras. Mayong buntag kaninyong tanan, mga Bisaya, mata na mamudiha. Gising na ba kayo? Inatasan naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang 35 bagong general at siyam na graduate ng Foreign Pre-Commissioned Training Institutions na tiyakin ang kapayapaan, kaayusan at integridad ng eleksyon. Sa mensahe ng Pangulo sa oath-taking ng mga newly promoted generals at flag officers ng AFP, tinukoy nito ang mandatong protektahan ang taong bayan, ang Estado, ang sovereignty and integrity ng pambansang teritoryo. Binigyang diin din ng Pangulo ang kahalagahan na mapreserba ang demokrasya ng bansa. As a nation that deeply values and honors our right to vote, we are counting on the armed forces to ensure a peaceful, credible, and orderly conduct of the electoral process that Filipinos expect from us. We cannot fail them. Let us all be shining examples of how Bagong Pilipino should be: disciplined, patriotic, and ever committed to the greater good for the greatest number. Si Pangulong Bongbong Marcos. Target ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapalalim pa ang relasyon ng Pilipinas at Czech Republic. Sa courtesy call sa Malacanang ni Czech Defense Minister Jana Černochová, binanggit ng presidente na nais nitong mapalawak ang diplomatic ties at kooperasyon ng dalawang bansa. Partikular na tinukoy ng Pangulo ang pagtutulungan ng Pilipinas at Czech Republic sa larangan ng ekonomiya, depensa at seguridad. Pinag-usapan rin ang partnership sa kalakalan at pamumuhunan, agrikultura, enerhiya, turismo at paggawa. Una nang nagkausap ang Pilipinas at Czech Republic sa Prague noong 2024. Ang ganda dyan sa Prague, Aling Tina. Napuntahan mo yan. Bawat pupwestuhan, tatayuan mo ay Instagrammable. Wow! Ganon dyan sa Prague, sa Czech Republic. Alas 6:31 ang ating oras. 7 katao ang sugatan matapos araruhin ng isang jeep ang siyam na iba pang sasakyan sa kahabaan ng Samson Road sa Caloocan City. Batay sa investigasyon, patungo ng Malabon ang jeep nang mawalan ito ng kontrol sa manibela at mawalan ng preno. Dahil dito, bumangga ang jeep sa isang kotse, 2 motorsiklo, 1 tricycle, 2 bisikleta at 3 iba pang jeep. Nasagasaan din ito ang 2 pedestrian, kabilang ang isang 17 anyos na nagtamo ng minor injuries at 4 na iba pang isinugod sa ospital. Sumugod naman agad ang driver ng jeep matapos ang pangyayari at siya'y naharap ngayon sa kasong reckless imprudence resulting in multiple injuries and damage to property. Eto naman, viral ngayon sa social media habang nagngingit-ngit naman sa galit ang mga netizen sa nanay at lola ng 8 taong gulang na bata. Ito, makikita natin, no? Na Ayan sa sinasaktan dahil hindi kaagad umuwi ng bahay matapos utusang bumili ng sigarilyo sa Rodriguez Rizal. Makikita nga po rito sa video ang walang humpay na pananampal at pambabatok sa bata sa kabila ng pagmamakaawa nito sa ina. Nang dumating ang lola, humingi ng tulong ang bata, pero ito ang nakakainis, no? Hinataw pa rin siya. Imbis na pigilan ang ina, nakisama pa ito Ay, sus. sa pamamalo sa apo. Ay, pwede nating mapakinggan kung itong anong sinasabi nitong mga guardian itong bata Itong ng nanay nanay. at lola.
nga dyan sa ina ng biktima, napag-initan niya ang anak dahil hindi to kaagad ngang umuwi matapos utusan bumili ng sigarilyo. Tingnan mo na. Ba't pati yung bata, pabibili ng sigarilyo? Kaya nga eh. Doon pa lang Diba, mayroon may problema dyang, na eh, no? age sa pagbili ng sigarilyo mga beverage Bata, din, mga inuutosan alak. ng bata na bumili ng sigarilyo. Ito Tapos, humingi naman daw ng paumanhin ng ina at iginiit na nagawa niya lamang iyon dahil sa matinding pagod sa paghahanap sa anak. Gaano ba katagal na wala? Ito yung magandang malaman no? Baka naman isang buong araw di bumalik na sobrang maghapon. pangamba ng nanay. Hapon na raw, pinabili ng sigarilyo ng umaga, hapon na bumalik. Yun na. Pero hindi pa rin tama na manakit. Oo, mali Ayun, yun. dahil nga sobrang pananakit na yun. Sobra. Yung pamamalo, pagpalo sa bata, sa atin, lalo na tayong mga Pilipino, accepted natin yan eh. Correct. Yung palong May pagmamahal. may pagmamahal at tinuturuan mo yung bata. Sa puwet lang. Ito sa ulo eh. Oo parang At gigil saka- na gigil eh. Ayun sa ulo ang hataw eh. Tapos hatak-hatak sa braso na parang kakatayin. Tapos sinakal pa yan eh. Oo, saka ang bata, 8 years old lang po itong bata para ganyan ang gawin. At yun nga, nasa kustudiyan na po ng pulisya ang ina at lola. Ayan, buti nga. At naharap, ito po, sa kasong child abuse at physical abuse habang iturn over muna sa DSWD ang batang biktima. Susunod! Tito Boy! Nasanay na. Mamaya kuha tayo ng update sa NFA. Kayo ba'y nag-aintay ng NFA Rise sa inyong mga bayan at lungsod? Kailangan ng kulitin ninyo ang inyong mga mayor. Alamin natin sa NFA mamaya kung paano ba at kung marami na bang nakipag-coordinate sa kanila para maibaba ang murang bigas sa mga kababayan natin. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. alas 6:35. Ligtas, walang balitang makakalampas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi! Magandang morning! Anong araw today, mga kumbatsero? Sabay-sabay tayo ha. Today is Laundry Day Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Sa mga gustong swertehin sa araw na ito ng Friday, abay lakasan na ninyo ang inyong mga radyo at telebisyon, ang inyong mga Bluetooth dyan na naka-cellphone na nakakonekta sa speakers. Lakasan na ninyo ang inyong mga radyo dahil andyan sa Barangay San Jose sa Navotas. Sa mga taga-Barangay San Jose Navotas, andyan ang ating ubod ng lakas, pumapagaspas na si Sherwin Alfaro at mamibigay ng pera at groceries. Ayun, ayaw pala talaga sa daliri. Alas 6:39 ang ating oras. Eto na, nasa linya na pa natin ang NFA Administrator, si Administrator Larry Lacson. Administrator, magandang morning. Si Ka Jerry po ito at kasama ko si Tina. Magandang morning, Sir Larry. Hi, good morning, Ka Jerry at Tina. Good morning po sa inyo lahat. Apo, makikibalita lang po kami dito sa bigas ninyo na iladadalhin sa mga LGUs. Ano po update? Marami na bang mga LGUs ang nakipag-coordinate sa inyo? Well, katulad ng huli kong nabanggit, no, mga nasa 67 na yan, no. 67. Pero since the launch nung Wednesday, ang San Juan City po ang nagwi-withdraw na ng 1,000 bags, no po, in tranches. Unti-unti na nilang kinukuha po yung 1,000 sako ng bigas sa NFA sa Valenzuela. And nung nag-launch nga po, kasama din po doon si Navotas, si Valenzuela at si
Camarines Sur. So sila po ang inaasahan natin itong after nung Wednesday na yun, within a week magwi-withdraw po sila. Opo. At yan ito nationwide ito, hindi limitado lang sa ilang rehiyon o dito sa Metro Manila. Administrator, di po ba? Tama po yun, hindi na po natin yan nilimit sa Metro Manila, basta ho kung sino yung mga interesadong LGU, makipag-ugnayan na lang sa NFA or sa FTI. Kasi as base nga po sa direktiba and guidelines na pinalabas ng DA, it's through FTI na lang para mabilis. FTI. Opo. Oo nga ho. Dahil baka kasi sabihin ng ibang mga LGUs, wala sa budget namin yan. Ano na ngayon yung pagbili. February na, hindi namin na i-consider yan sa pagbabudget. Kayo nga ho magturo sa kanila, administrator, baka may alam kayo kung paano nila pwedeng saan nila pwedeng kunin yung pambili ng bigas na yan. Actually po yung paghingi o paghanap ng pondo, mahirap po talaga yan. Kahit kami naghahanap. But anyway, kanya nga po through FTI, ang ginawa ng Department of Agriculture, si FTI po ay kaya sa within their mandato, na pwede makipag-arrangement, makipag-MOA sa mga LGUs kung saan consignment po yung kanilang isang paraan. Pautang. Para pahiram ng stocks pagka nabenta, bigay nyo sa amin ang bayad. Ayan, So, yun po ang isang paraan. Kami naman po, ang kadil lang namin dito si FTI. Hindi po kami didiretso ng LGU si FTI. Ayun. I-memoa po kami ni FTI, bibigay namin sa kanilang staff. Ilan na po yung magsasabi o magwi-withdraw si LGU X, B, or sino man. At may yung mga dokumento, then i-release po namin doon sa LGU na yun. Oo. Sir Larry, pakilinaw nga po ulit dahil malapit na po ang eleksyon at itong mga bigas na ito baka gawing pang-ayuda at gawing sabihin, punta kayo dito, namimigay ng bigas. Naku po. Pwede po ba ito? Hindi po pwedeng pang-ayuda yan, Malinaw na malinaw po sa guidelines ng Department of Agriculture na ito po ay dapat ibenta. So, yun po yung isa sa mga guidelines na ipinalabas po ng departamento. So, mahirap, hindi po pwede na ayuda ito. Paano po kung mayroong makalusot, pinang-ayuda pa rin? Ano po bang violation o magiging parusa sa mga LGU na mapapatunayang lumabag sa ganung guidelines? Okay, hindi po natin gustong pangunahan ng Department of Agriculture dyan dahil sila po yung nagpalabas ng kautusan or guidelines. Pero I'm sure, after po ma-evaluate yan at merong ay mga sa mga susunod o baka ihintuho sa kanila or sa susunod hindi na sila isama sa programa. It's because hindi po sila sumusunod sa guidelines. So, yun po, Pero ayaw po natin pangunahan ng Department of Agriculture dyan. Opo. Ito pong sistemang ito ng NFA at ng FTI, hindi po ito covered ng mga prohibitions under COMELEC dahil sa COMELEC dahil ito'y benta, hindi ho pamimigay, hindi ayuda. Tama po ba, Administrator? Tama po yun. At saka po si FTI at si NFA ay pareho pong government-owned and controlled corporation. So wala po yan. Wala pong politika dun sa dalawa na yon. So wala po. Sa tingin namin wala po sa prohibition po yan. Pwede nyo daw bang ibenta pa ng mas mura sa 33 per kilo? Maibaba pa. Naku, tumatawad pa po. tumatawad. Para tayo nasa palengke. Kidding aside po, actually, siyempre, ang gobyerno naman, aabot ng kanyang makakaya. Gagawin niya ang lahat, Pero sa ngayon po, malaking subsidiya na po yan. At talaga namang marami din pong malulugi si NFA for that subsidy. Titingnan na lang po natin sa mga hinaharap kung ano po ang estado ng ating finances at kung saan pa pwedeng isagad. Sir Larry, linawin lang po natin ulit, walang limit ang pagbili dito mula halimbawa ako ay bibili sa aming LGU, walang limit ang pagbili nito?
Ganito, no? Yung paglilimit o pagsiset ng maximum na kilogram na pwede lang bilhin, actually po, nasa bandang LGU side na po yan. Pero kami kasi, sa totoo lang, tingnan po natin yung objective, no? Nung programa. Gusto natin as much as many as people as possible ng mga kababayan natin makabili. So sana po, kahit paano lagyan ng limit, no? Yung pagbenta, para naman hindi lang ilan yung Makabili ang makabili. Oo. Opo. Pero sa LGU, wala pong limit yung pwedeng kunin ng LGU. Well, hanggat kaya po nilang bayaran at syempre, kung yung iba hong mga LGU hindi naman sumali at meron pa ho namang stocks, bakit naman ho natin sila pipigilan kung mas marami pong tao doon, no? Oo nga. Na pwedeng makinabang. Ang atin naman ho kasi, ang tingin ng national government, whether na marami sa isang LGU na to, mas konti dito, ang importante na i-disseminate po sa mga tao. Hindi na pang-ayuda, na napabenta ng mas mura, nakinabang po ang sambayanan. Opo. Paano ho kung hindi maubos yung NFA rice? Ano ang gagawin nyo doon sa matitira, Administrator? Meron naman tayong mga batas at panuntunan dyan. Kung talagang hindi mauubos at meron pa rin matitira, meron po tayong option na i-auction. I-auction po, no? Lalo na pag dumungtong na po ng 2 buwan pataas, pwede po namin yan i-auction na kahit sino po pwedeng bidding sa amin, no? So, yun po ang isang option sa batas. Ito hong ibinebenta ninyo ay ito yung old stock, ano, kaya kailangan ng mailabas Maibenta at agad. para makapagpasok kayo ng mga bagong stocks na bibilin sa mga magsasaka. So kung ito ho'y papasa sa LGUs at bibili ng mga consumers, hanggang kailan ba Pwedeng makain. ubra yun? Okay, ganito, no? Mas maganda pong tanong yan at dapat maliwanag po sa ating mga sambayanan. Hindi po ito old stocks. Ito po okay. ay mga regular stocks, kakagiling lamang from 0, meaning kakagiling hanggang 2 months old po yan. Hindi po yan luma, hindi po aging, yan po ay bago. So, kanya po ang kalidad niyan. Kung nakita naman po natin nung nag-launch si Secretary Kiko, napakaganda po, no? Ang ano lang, yung sinasabi nating aging, kasama pa rin sa programa. Meaning, kung ang LGU gusto niyang bumili ng aging na 3 months old, meron po siyang mabibili kung gusto niya at P29, yung 29 pesos per kilo. Mas mura. Meron pala. Yun po yung mas mura na sinasabi nating aging, pero yan po ay good for human consumption. Maayos po yan, dumaan sa mga pagsusuri ng NFA. Pero kailangang maibenta kaagad yun kasi aging na. 3 months na. Tama po. Kanya nga po yun ay aming inilalabas na una, no? Hindi naman na rin naman po ganun karamihan po iyon, no? Base sa aming tala. Opo. Kasi yung iba baka busy kasi si Mayor, pangangampanya. Oo, Stock mo nga muna yan dyan, tsaka na natin benta yan, busy ako. hanggang yung pati Amagin na yung bigas. pati yung mga bagong stocks na yon, hanggang kailan pwedeng dapat na ma-dispose? Okay, ganito, no? Sana naman po may dispose nila agad-agad kasi siyempre, unang-una wala po silang kakayahan para i-maintain po yung stocks na wala pong magiging infestation ng bukbok. Kasi natural sa bigas po yan. Natural po sa bigas yan. Na pag yan po ay tumagal, actually after a month, meron ng susulpot pa isa-isang bukbok dyan. Kumbaga nag-hatch na yung mga itlog dyan. So kailangan sana as fast as possible mailabas sa merkado. But of course, kahit umabot man po yan ng 1 buwan o kahit sabihin natin 2 buwan, wala pong problema. Okay pa rin. Kasi tumatagal naman po yan. Kaya lang, huwag naman po sanang sisihin ang kung sino man na pag may nakitaan na silang bukbok. Kasi natural po yun sa bigas. Hindi po yun naiiwasan na kahit po imported, ganyan po, no? Kahit lokal, ganun po. Kasi that's the nature. May infest po yan ng insekto kapag tumagal. Hanggang kailan po ito gagawin ng NFA?
Ito po ay, of course, pag nilift na po yung food security emergency, tapos na po iyon. No? Okay. So, sa ganang amin naman po sa NFA, kung yan po ay nandyan pa ang food security emergency, gusto Pwede pa po rin, namin, tuloy pa rin. tuloy-tuloy po yan. At nang sa ganun po, laging bago ang aming stocks. Yun ang Yun po yung maganda. lagi kong sinasabi, para laging bago ang magiging pamimigay or pagbebenta namin dahil nakakaikot po ang stocks namin. Okay. Administrator, salamat po sa update. Magandang umaga po. Maraming salamat Magandang po. umaga po. Wala pong anuman. Maraming salamat po. NFA Administrator Larry Lacson. Sa mga LGUs. Punta na. Punta na sa FTI. Ayan, ha? Punta na sa NFA para sa murang bigas sa inyong mga kababayan. Alas 6:50 na ang ating oras. Sa ilan pa nating mga balita, hindi magkakaroon ng impeachment complaint kung walang winaldas na pera si Vice President Sara Duterte. Ito naman ang naging sagot ni dating Bayan Muna Party List Representative at Senatorial Candidate Teddy Casino sa mga nagsasabing politically motivated ang pagpapatalsik sa Vice Presidente. Ang impeachment talaga political. Oo. Political process yan. Ayon kay Casino, may mali talagang nagawa si VP Sara dahil bukod sa mali ang pinaggamitan ng confidential funds, inilihim din ang paggamit nito at nagbigay pa ng mga peke at mga bogus na report ukol dito. Ang katunayan dyan, meron talagang maling nagawa si Vice President Sara. Mali yung pinaggamitan ng confidential funds. Inilihim niya yung paggamit nito. Nagbigay siya ng mga peke, ng mga bogus na report sa Commission on Audit at sa Kongreso. And then, nung iniimbestigahan ng Kongreso, sinubukan niyang pigilin ito. Kung ano man ang sinasabing political motivation, kung wala namang winaldas na pera si Vice President Duterte, wala namang mangyayaring impeachment. Si Teddy Casino. Samantala, walang problema ang Commission on Elections sa kahilingan ng Department of Agriculture o DA na ma-exempt ang National Food Authority o NFA sa election spending ban. Ito ay para sa pagbebenta ng stock na bigas sa mga local government units kasunod ng deklarasyon ng National Food Emergency sa bigas. Sa panayam sa programang Balansyado, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na kailangan lamang ang mga kondisyon na ilalatag ng COMELEC upang masiguro na hindi ito magagamit sa pamumulitika. Kung ano yung makapagpapadali ng buhay ng mga kababayan natin, lalo na sa serbisyo, lalo na pagpapamura ng mga bilihin, hindi po mag-o-oppose ang inyong COMELEC. Lagi po tayong tutulong at makikipagkasundo sa ating po mga other agencies of government. Basta lang po, susundin naman ng ibang ahensya ng pamahalaan yung pong ating ilalagay ng mga kondisyon upang masigurado naman na ito po'y hindi magagamit sa pamumulitika, lalong-lalo na ng ilang politiko na kala mo kanila yung mga pamimigay na yan. So, yan po'y tulong sa ating mga LGU, lalo pat mura at mas mura rin mabibili ng mga kababayan natin. May bayad. So, wala po tayong problema dyan. Bibigyan po natin ng exemption yan, Sir Henry. Samantala, binigyang diin naman ng COMELEC na maaaring makasuhan ang mga lokal na pamahalaan na mamamahagi ng libreng bigas na walang pahintulot nga ng komisyon. Paliwanag ni Garcia, maituturing ito na pang-aabuso sa state resources, lalo na kung pondo ng LGU ang pinambili sa bigas. Kung hindi po, kakasuhan na po namin sila sapagkat pwede po yung pumasok sa tinatawag, Sir Henry, na abuse of state resources. Lalo pa kung ang pinambili dito ay pondo ng LGU at hindi naman nila pondo. Ang tinig ni COMELEC Chair George Garcia. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. At ito naman po si Tina Nolasco. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. RH
number 1. Sa Friday! Kaya dapat chillax lang tayo ngayon, ha? Ano bang inihahanda natin dyan? Para this weekend, saan ba ang punta? Saan ang lakad? Kailangan yan para kapag mag-unwind sa buong linggong pagtatrabaho. Yung mga may mga pagkakataon, yung mga nakakaipon, gano'n naman na Aling Tina, di ba? Kailangan kapag ikaw ay nagtatrabaho, hindi yung ubos-ubos talaga. Merong itinitira Work-life balance. Emergency, ayan. At siyempre sa ganito, yung pang-unwind, pagbabakasyon. Ayan. Pati ang mga mag-aaral, pati ang mga nag-aaral, kailangan din yan, hindi puro aral lang. Baka maburyong ang mga bata natin. Tulad ng nangyari diyan sa Rizal High School. Nako. Meron daw hong rumble na nangyari diyan, saksakan pa. Ano ba ito? Sa loob ba ito na mismo ng campus ng Rizal High School? Alamin nga natin ang follow-up report ng ating RH52 dahil sa ilan yung ano diyan, ilan yung mga nasugatan diyan, ha? Yung Rizal High School dating itinuturing yan na pinakamalaking eskwelahan sa buong mundo. Buong mundo Buong talaga? mundo yan. Ewan ko kung hanggang ngayon ganun pa rin. Dahil umaabot yan sa hanggang 80, 90 sections. Grabe pala dyan. Per year. Halimbawa, yung first year yata laging pinakamarami dati. Umaabot ng 90 sections. Diyan ka ba nag-aral, partner? Diyan ako third year, fourth year. Diyan kami from Pasay, nalipat ako diyan sa Rizal High School. Kuha tayo ng update mula kay RH52 Iniel Parosa. Kami na Iniel! Jerry at Tinay, hawak na ng pulisya itong 7 minor de edad na nasangkot doon sa nag-viral na rambulan na nauwi nga sa pananaksak dito yan sa lungsod ng Pasig. Yung binabanggit mo, Jerry, dalawa roon sa viral incident, 2 estudyante ng Rizal High School nang nabatid na nasugatan, yung pinaka-biktima nung pagtarak nung parang kitchen knife ito, kung titingnan doon sa video. Kaugnay niyan, napaunlakan tayo ngayong umaga. Teka, sa loob ba mismo, Edniel, sa loob ba mismo nangyari ang campus? Yung rumble? Hindi, Jerry. Hindi sa labas. Sa loob ng Rizal High School. Sa labas. Pero, mapapansin mo sa video, naka-uniform sila ng... Mga naka-uniform. Naka-uniform pa. Oo, kaya sa labas, malapit lang sa eskwelahan o malayo na? Malapit sa eskwelahan, Jerry. In fact, yung pinaka-away na nangyari na pinag-ugatan noong rambulan at pananaksak ay nag-ugat dito sa loob ng eskwelahan. Kaya kahit sa labas nangyari yung pinaka-viral incident ng rumble at violence o karahasan, nag-take action na rin at accountability itong Rizal High School. Eskwelahan. Tama natin ngayon si Principal Richard Santos. Siya yung pinuno nitong isa sa mga pinaka-matataong eskwelahan, high school sa buong Pilipinas. Principal Sir, welcome mo sa DZRH. Good morning. Hindi ko kagandahan yung umaga yung balita ko natin, pero ano lang ang update doon sa 7 CICL o minors natin hawak na ng Pasig Police? Okay, as of last night, the initial report that was provided by the PNP Pasig Substation 2, so yung 7 na CICL ay under the custody of the PCP. So, and it was turned over sa ating Pasig Police na PNP. So hawak na ng pulisya. Pero dito sir, sa school, anong status nila? Meron ba tayong, kasi public school to may kung tawagin ba tayong mga dismissal o ganon, suspension? Paano ho sila? Yung cases po na ganito since CICL, so the involved are minors. So the Rizal High School, we have activated our Child Protection Committee na kung saan magkakaroon ng meeting, discussion ngayong umaga para pag-usapan yung mga possible na magiging infraction, yung mga naging paglabag ng ating kabataan dun sa incident na pangyayari. So, the Child Protection Committee of Rizal High School will provide a resolution that will be endorsed to this office. Kasi yung ating Child Protection Committee
ay binubuo siya ng mga representatives, one representative from barangay, from PTA, from SSLG officer, from the faculty, the guidance, and then our in charge or the focal person of the Child Protection Committee. And then the recommendation will be based on the existing guidelines ng ating Department of Education. So yun po yung magiging ano po natin, babatihan. Opo. Bari ba nga makwento sa amin kasama si Ka Jerry Baha, paano ba nangyari itong insidente? Nabanggit doon kasi sa report na dito raw nag-ugat yung away ng grupo na yan. With regards doon sa information, since the case is being handled by the PNP, so restricted ang school sa pagbibigay ng information. Pero bagamat sinasabi na parang lumalabas na dati lang sa kantyawan, paglabas ng palabas ng school, nagkakantyawan, and then ganon. So nakakagulat yung pangyayari na kung saan siguro magmumulat hindi lamang sa Rizal High School community, kasama of course ang ating mga magulang, kasi ang primary responsible pagdating sa ating mga sa kaligtasan ng ating mga kabataan, of course ay ang ating mga magulang, minamahal na magulang, kasi we can ensure the safety inside the school. Since the school, the teachers, the school administrator serve as the second parent of the children in school, paglabas, dapat yung shared responsibility and accountability ng magulang, kasi bakit may dalang patalin. Yun nga. Kailangan na-establish din ng aming Child Protection Committee kung yung parent ba ng may handle ng patalim ay merong knowledge, kasi based on the Presidential Decree 603, pero hindi pananagutan si magulang kung meron siyang knowledge na itong batang ito ay bit-bit na patalim at hinahayaan niya na bit-bitin, so may pananagutan siya. Since Pwede bang matanong si Principal Ediel? Na responsibilidad ng magulang as well as the school, the entire school community and stakeholders. May tanong si Ka Jerry. Sir Richard, magandang umaga. Si Ka Jerry Baha po ito. Yes po, good morning po, sir. Diyan ako nag-aral, nag-third year, diyan ako gumraduate ng high school, kaya kabisado ko yung compound na yan, napakalaki niyan. Kahit nung panahon namin, mga 5 years ago, madalas din talaga ang mga away-away sa mga nangyayaring ng ganyan. Yung kayang, ang tanong ko yung kayang may dala ng patalim, kasi galing sila sa loob, nagkakantsawan, nagkahamunan, siguro nagkahamunan sa labas tayo, gano'n naman ang hamunan Doon tayo sa labas. So posibleng dala niya sa loob pa ng eskwelahan yung patalim, sir? Possible po, sir, kasi ang security protocols po ng school, siguro mamaya papakita ko nila, sir, yung amin pong nakukumpiska ng mga patalim at matutulis na bagay, kasi ang aming pag-i-inspection pagmat challenging on the part of our security personnel, kasi we have less than 13,000 students, junior and senior high school diyan. So talagang marami kami nakukumpiska na patalim. Talaga, no? Ipa ko sa inyo, yung ating mga nakumpiskang patalim ay nakakaalarma ito, kasi sa ating mga kabataan, lalong-lalo na sa ating mga magulang, na talagang kailangan mabantayan natin. Kasi kung the part of the school, pagamat limited ang aming, yung aming rights pagdating sa pagkakanta, kasi subject to DepEd Order number 40 pa rin yung pag-i-inspection ng in detail na gagawin ng aming mga security personnel, ay meron din kaming limitation din, kasi baka malabag namin yung rights ng ating mga estudyante. Tsaka, yung shared responsibility na ating mga magulang kasama ng aming mga minamahal na teachers. Sa dami. Hindi lamang ito sa siguro, hindi lamang ito sa Rizal High School. Sa dami kasi ng estudyante diyan talagang mahihirapan talaga. Pero hanggang ngayon ba Rizal High School pa rin ang biggest school in the world, Sir Richard? Sa ngayon po, sir, hindi na po kami yung Guinness Book of Record as the largest public secondary school. Kasi nakuha po namin yung
title na yun from 1997 to 2005. So, 1993 to 2005. So, ganun po kahaba. Pero sa ngayon, dahil yung aming mga annexes ay separated na, naging independent na po sila, the less than 13,000 or to be exact, the 12,584 students, junior and senior high school o Rizal High School, ay exclusive lamang po yun dito sa aming campus. Diyan na lang sa campus, hindi na katulad dati na may mga annex. May mga annex eh, no? Hindi na po siya kasama dun wala na po kaming annex eh. Okay, yung mga involved na estudyante, anong year ho ito, sir? As per information po, 7 po ito, sir, ano? Halo-halo po ito. Halo-halo po. Pero ang 5 po doon ay less than 14 years old or 14 years Ako, old. mga minor. Talaga, 17, dalawang ano po. Medyo sensitive po kasi yung information. We cannot disclose any information of the learners involved. Oo, sir. For the record, Sir Richard? Isa lang doon sa 7, yung involved doon sa studying incident. For the record, as per identified by the PNP, so isa lang po yung lumalabas dun sa video at iyon po ay grade 7. Oh, Sir Richard, si Tina Nolasco po ito. Sir Richard, maitanong ko lang, no, paano po nakarating sa inyo yung impormasyon at sino po ang mga umawat sa mga estudyante? Na meron po ba kayong security sa labas, barangay tanod, pulis, etong para mapigilan na itong mga mag-aaral na nagrambulan? Meron po kaming meron kaming we have CCTV sa aming campuses. Pero yung pinaka-main CCTV namin, dahil sa likod siya, yung nilabatan po kasi ng bata. Dalawa po kasi, yung junior and senior high school, meron po silang magkahiwalay na nilalabasan. So yung gates po namin, malapit siya sa may gates nangyari na kung saan, ang ating PNP substation 2 of Pasig City ay nakabantay naman lagi kasi we have partnership agreement naman or yung tinatawag namin na pag mga police visibility, kausap naman natin lagi ang ating substation na commander na kung saan nandun sila mismo sa sa area. Sa area. So ganun lang kabilis yung pangyayari makikita natin sa video. Napakabilis lang po kasi dun sa video wala pang ilang minuto or and then nandun na kaagad sa likod yung PNP. Nabilis. Napigilan agad. Kaya po nung nangyari, nung naitakbo, nagpasunod po kami kaagad ng aming guidance counselor sa hospital kasi hindi po immediately i-address yung concern ng pasyente pag wala po yung parent dahil minor po. So, yung aming dalawang advisors, automatic, pinasunod ko sa hospital at least ma-communicate po yung parent at mabigyan ka agad na agara. Oo. Sir, pwede po bang malaman saan po banda ang tama nitong mga mag-aaral na nasaksak o nasugatan? At kondisyon nila ngayon? Anong kondisyon nila ngayon? Yung kondisyon po yung isa pong biktima ay stable na po yung kondisyon. Then kaninang umaga po meron pong update yung nanay nung isa na kung saan ito po yung mayroong malumang tama na makikita po natin sa video. So as per mother po, kailangan po siyang operahan po dahil parang inabot po yata yung baga. Naku po. Madiin ang pagkakasaksak. Okay. May po siya sa right part sa ilalim ng may dibdib po. At makikita po natin dun sa video na halos hindi po yata naramdaman ng bata yung pagkakasaksak sa kanya kasi tumatakbo pa sa pagtatawanan pa dun sa video mga bata. Kasi akala nila parang nagsusuntukan lang Oo. May patalim pala yung isa. Okay. Okay, thank you Sir Richard. At Jerry at Tinay, si Sir Richard Santos, principal ng Rizal High School. Dito sa paaralan, napakahigpit ngayong araw na ito ng seguridad. Yung dami ng mga libo-libong estudyante dumadaan ngayon sa checkpoint. Talagang security nightmare ito kung kulang ang ayan nga sa video. Rizal High School. Pinapakita natin ngayon yung CCTV footage na ipinadala ko dyan. Yan yung itsura ng gate pa lamang yan, main gate ng Rizal High School. Pero last na lang siguro, panguling tanong sir, maliban doon sa intensified checkpoint,
ng mga bags sa mga estudyante. Ano pang gagawin natin at least doon sa mga mag-aaral ngayon, sila ba isasalang sa psychosocial intervention o kung ano man? Ayos po, meron po akong nirelease na Division Memorandum number 59 kahapon or kagabi na giving instruction to our beloved teachers to utilize the first period classes para doon sa psychosocial and then reorientation ng ating school policies with regards to the student conduct and behavior. Bagamat every flag ceremony sa aming Rizal High School Oval ay nagre-remind tayo palagi sa ating mga learners. So ngayon, didevote ng aming mga minamahal na teachers across learning areas in all grade levels na yung first period, walang ibang focus sa psychosocial and doon sa ating reorientation ng school policies and school policies on student conduct and behavior. Sir Richard Santos, ang principal ng Rizal High School. Yan ang latest mula rito sa lungsod ng Pasig. Ito pa rin si Edniel Parrosa. Nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Thank you, Edniel! Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Ay. Ayun. Kapopoy, 17 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Friday, Feb 21, 2025. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. All Senator Caucus. Hirit ni Senator Pimentel para talakayin ang impeachment trial kay VP Sara. Original copy ng 2025 National Budget pinasusumitin ng Supreme Court. Mga kumpanyang nagsasagawa ng survey para sa eleksyon, obligadong magparehistro sa COMELEC. Rambol nga ng mga estudyante na uwi sa pananaksak, 2 sugatan sa Pasig City, 7 sangkot sa rambol, hawak na ng PNP. Criminology graduate patay ng bugbugin ng mga residente ng Maynila nang mapagkamalang magnanakaw. Pamilya sumisigaw ng hustisya. At nagpakilalang empleyado ng Kamara natikitan sa pagdaan sa EDSA busway. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Sa ngalan ni Anthony Taberna, ako po si Tina Nolasco. At ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. Mamigay muna tayo ng pera, paring Het. Ito na ang ating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas Promo. Kumusta ang mga radio gaga dyan sa Navotas? Nagpakitang gilas ba? Alamin natin, sino ang mga suswertehin dyan? Nandun ang ating upod ng lakas. Pumapagaspash. Na Santa Claus ng DZRH RS6 Sherwin Alfaro. Go, go, go! Yes, magandang umaga sa Jerry at Tita Tina. Tita Tina, yan para sa mga taga San Jose, Navotas, tingnan mo naman. Ba, sino ba yung relax na yan? Oo. Sino ba yung relax na yan? Ha? Relax na. Cool na cool. Tingnan mo, wala kasing biyahe pa yung pedicab. Ang tindi ng pagkakangiti. Yan, no?
Kala mo nanonood ng TV. Kaya, akala ko nga nanonood. Tignan mo, naka-radyo lang yan, ha? Oo. Nakataas yung tili-tili. Parang nasa sofa, no? Para Pangalan niyo? Orly po. si Orly. Hindi ka ba talaga kayo makinig ng radyo? Opo. Hindi ba nakikinig ng radyo ng pakuya-kuya-koy? Ano apelyido? Ano apelyido ni Tatay Orly? Trinidad? Rarugal. Saan ba Tarugal? Samar yan eh. Piliin mo taga Samar. Rarugal. Samar, ayun. Kala ko Trinidad eh. May kamukha ba? Hindi. Orly daw eh. Orly. Dahil palagi nakatuloy sa radyo pag nagpapabiyasa. Oo. Pagka hanggang tanghali. Nakikinig pa ako kasi ng drama eh. Ayun. Wow. Tingnan mo nga naman. Pinalampas. Anong oras nagsisimula? Anong oras nagsisimula si Tatay Orly? Mga kung anong mga yata, alas 11 alas 11 hanggang alas 2. Nakikinig ka ng mga drama. Ayun, talaga ng mga masugid na tagapakinig ng DCRH. At sino paborito mga announcer pag umaga? Sila meron po. Nag-e-echo ka, dito ka kaya, bumaba ka na dyan. Sitting pretty. Sino paborito? Sila to. Sino? Butan ko lang basta kakilala dyan. Si Mio Makalma, si Makalma. Si Deo. Oo. Dos por dos sila Jerry Bat, kasi yung 70 Bernal. Ayun, oo. Teka, Sherwin, ano ba yan? Tricycle o pedicab? Pedicab. Pedicab. So, Maganda. naka-baterya. Sa upuan. Baterya yung Naka-baterya yung radyo niya. yung transistor radio niya. Talagang binibilhan niya ng kanyang battery. Yung kanyang transistor radio para palaging nakabukas yung kanyang radyo habang nakakabiyahe. Oo. At siyempre nakakapakinig din yung kanyang mga Pasahero, oo. Ano? Nakikinig lang ako para may balita eh. Anong oras nagsisimulang pumasada si Tatay Orly? Anong oras ka bumabiyahe? Maaga pa, minsan alas 3. Oo, talaga naman. Kumusta naman ang kita? Kumusta ang kita? Kumusta pasada? Pag medyo malakas naman, minsan maghapon kumigit ang 300. Opo, ayos. Hanggang pagkain lang talaga. Pangkariya. Magkano na ba pasahe ngayon sa pedicab? Extra. Magkano daw pasahe sa pedicab ngayon? Tinatanong ni Alintina. Sa amin, namin, 20. 20. Minimum. Pag special, 20. Pag special yun. Special siya lang. Yun ang pinakano namin. Talaga 20 lang. Isa, dalawa, basta dadagdagan nila. Paano kapag mataba? Pag mabigat. Mabigat eh. Oo. Mahirap pumadyak. Ano mo katawan? Kung katawan, tignan mo yung katawan. Opo, tinan mo nga naman Malakas yan si tatay kahit ganyan. Ilang taon na? Ilang taon na si Tatay Orly? Ilang taon na? 56 na po. 56. Oh, hindi halata Hindi halata 60 lang, oh. Parang 60 lang May katawan na alam mo, mahogany. Hindi, masel-masel. Ayan, parang yung nagbe-birthday lang dito na ating technician kanina. Kuya Artie Mukhang yun yung mga tipong katawan ni Tita Tina. Ay, bigyan mo na yan. Bigyan mo na ng swerte yan. Nag-posing. Tignan mo, nag-posing pa. Nag-posing ka nga. Talaga meron si tatay Para si Piolo, no? Piolo. Yes, Piololo. 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 Eto meron na. 1,000 pesos! Yay! Congratulations! At ako, hindi lang yan. Para lalo kang lumakas at lalong tumibay ang iyong katawan. Meron ka rin diesel grocery! Yay! Salamat po sa inyo. Maraming pong salamat. Lagi niyong, Sherwin, paalala mo kay Tatay Orly, lagi niyang lalakasan ang kanyang radyo para marinig ng iba. Oo, lakas na ng radyo. Nag-Romero-Teco, may echo. Ayun. Hindi nakita-minsan ng padjak. Talaga namang may echo dahil sa napakalakas
pumapagaspas ang Yan. kanyang pagpihis sa DZRH Radio. Yan ha, ang isa sa mga radio gaga dito yan sa Nabota. Maraming salamat po sa inyo, Anthony. Kaya, Jerry ba, maraming salamat po sa inyo. Thank you po, thank you. Tinay, I love you. Ay, di ko alam kasi ngayon ko lang narinig sila eh. Ma'am Tinay, maraming salamat po. I love you. Welcome! Love you too! I love you too. Ay, baka may mabuo pang love team dito sa Nabotas. Si Loloy, meet Tinay. Tinay, meet si Loloy. Aboy, papogi, check pa. Kaya sa mga nice mo lang na 1,000 pesos, lagi tumutok sa DZRH, baka kayo na susunod nating DZRH winner sa ating DZRH bagong taon, bago lakas Awards number 6. Sir with Battle para DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Thank you, Sharon. Mga nagbabagang balita sa aming pagbabalik. 7:23 ang ating oras. $7:29 ang ating oras. Tuloy ang mga pangunahing balita. Patay ang isang 26 anyos na criminology graduate matapos kuyugin ng mga residente ng mapagkamalang magnanakaw sa Malate, Maynila. Tila nabaliktad pa ang sitwasyon dahil hinahabol lang sana ng biktimang si Christian Ambon ang tunay na magnanakaw na siyang tumangay ng kanyang cellphone. Naku po, pinagbubugbog siya ng mga residente sa lugar sa pag-aakalang siya ang kawatan na tumatakas. May dalang mga kahoy at patalim ang ilan sa kanilang ginamit sa panggugulpi. Ay sus! Naisugod pa sa ospital ang tila naghihingalo ng biktima pero makalipas ang ilang araw ay binawian din ito ng buhay. Nagtungo sa Maynila si Christian mula Samar para maghanap ng trabaho matapos gumraduate sa kolehiyo. Hustisya ang sigaw ngayon ng pamilya ng biktima habang nagpaplanong maghain ng kaso laban sa nagnakaw ng cellphone at sa mga nakibahagi sa panggugulpi. Samantala, hihilingin ni Senate Minority Leader Coco Pimentel III na magpatawag ng pagpupulong ng lahat ng mga senador upang mapag-usapan ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Pimentel, pagkakataon nito para ipaliwanag nila Senate President Chis Escudero sa harap ng mga kasamahang senador ang kanilang posisyon sa impeachment. Matatanda ang sinabi ni Senate President Chis na hindi kailangang madaliin ang impeachment dahil nakabreak naman ang Senado. Taliwas ito sa paniniwala ni Senator Pimentel na dapat gawin ito kaagad. Alinsunodaan niya sa nakasaad sa saligang batas na trial by Senate shall forthwith proceed. Gayunman, aminado si Senator Pimentel na kapag nagbotohan at natalo siya ay wala na itong magagawa. Lalo na ngayong busy sa pangangampanya ang marami sa kanilang mga kasamahan sa Senado. Sa kabila nito, maliban sa pagpapadala ng pangalawang sulat kay Escudero, ay personal nakakausapin ni Pimentel si Senate President Chis hinggil dito. So mag-request ako ng caucus para ma-explain niya yung position niya sa mga senators, pagbigyan niya rin ako ng time explain ko yung position ko. So ano yung position ko? Yung laman ng first letter ko at itong lalamanin ng aking second letter, which is papakita namin yung constitutional provisions plus yung rules of impeachment at ang aming conclusion ang conclusion namin, hindi kailangan in session ng Senado as a legislative body para makakilos. That's it. And then, i-quote namin ito mga kinote ko. So, yun po yung laman ng aking second letter sa kanya. Ang tinig ni Senator Coco Pimentel. Natikita ng isang motorcycle rider na nagpakilalang empleyado ng Kamara matapos dumaan sa EDSA bus lane. Batay sa report, sinubukan pang lumabas ng busway ng motorista nang mapansin ng mga enforcers. Nang sitahin, nagpakita ito ng rehistro ng motorsiklo, lisensya at nagpakilalang siya ay nagtatrabaho sa House of Representatives. Kaya daw hindi siya dapat natikitan. Ganon?
Nauwi pa sa pagtatalo, paninigaw at pagmumura ang usapan ng rider at operatiba, pero sa uli ay pinatawan ng citation ang rider para sa disregarding traffic signs, failure to carry certificate of registration at reckless driving. Nilabag umano ni Senate President Chis Escudero ang kanyang constitutional mandate na agarang aksyonan ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang sinabi ni Attorney Howard Calleja, convenor ng One Sambayan o Sambayan Coalition, sa gitna ng mga panawagang dinggin na ng Senado ang impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Ang kay Calleja nang agarang i-adjourn ni Escudero ang sesyon ng Senado kahit na may 2 araw pang natitira sa legislative calendar, nilabag na nito ang minamandato ng saligang batas. Duda tuloy ng abogado, sinadyang agahan ang biglaang session break dahil pinaghintay pa umano ng Senado si House Secretary General Reginald Velasco ng 1 oras bago tinanggap ang articles of impeachment na inendorso ng 215 kongresista. Hinala pa nito, sinadya ito para sa kapakanan ni VP Sara dahil magkakaroon umano ng maraming legal na katanungan na posibleng pumatay sa impeachment complaint sa ilalim ng 20th Congress. Pwedeng magpatawag ng caucus ang Senado upang talakayin ang impeachment ni Vice President Sara Duterte kahit naka-break ang Kongreso. Sa panayam ng DZRH kay Attorney Howard Calleja, binanggit nito na batay sa konstitusyon, mayroong sole jurisdiction ng Senado sa impeachment. So pag sinabi natin sole jurisdiction, Senado lang po ang may kapangyarihan para sa impeachment court para to try the impeachment. So yun din ang very important dyan, na nasa sariling kapangyarihan ng Senado. Kaya nga ako, naniniwala po ako na kahit na po sila in recess, pwedeng tumuloy ang impeachment court. At pwedeng gawin ito ng Senado on its own dahil nakalagay, hindi naman na sinasabi Congress Sinabi diyan the Senate. It's the sole jurisdiction of the impeachment court or to try an impeachment case. Si Attorney Howard Calleja. Sumampa na sa 1,000 ang bilang ng mga lumabag sa election gun ban. Ayon sa datos ng PNP, nasa 1,023 na ang naaresto dahil sa nabanggit na paglabag hanggang noong 18 ng Pebrero. Karamihan sa nadakip ay mula sa Metro Manila, Central Luzon at Central Visayas. 5 sa mga election gun ban violators ay PNP personnel, 7 ay mula sa AFP, 5 mula sa iba pang law enforcement agencies at 1 miyembro ng CAFGU. Kasama din sa listahan ang 2 opisyal ng gobyerno at 2 elected officials, 4 na foreigners, 2 menor de edad, 22 security guards at 773 sibilyan. Kakasuhan ng COMELEC ang mga survey firms na hindi magpaparehistro sa kanilang mga political surveys. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na isa itong election offense dahil paglabag ito sa Fair Elections Act. Maaari namang humantong sa diskwalifikasyon ang mga kandidatong mapapatunayang nagbabayad para sa survey. Sabi po ng Supreme Court doon sa social registration versus COMELEC na aking binanggit, tama ang COMELEC, pwede po itong election offense. Violation po ito ng Republic Act 9006 o yung tinatawag na Fair Elections Act. And therefore, pwede po namin kasuhan ng disqualification kapag ka naman kandidato ang halimbawa involved at hindi nag-reveal whatever. At the same time, yung sa gastos. At siyempre, ito naman pong ating mga survey firms, election offense po yan, kasong kriminal yan, sa mga opisyal ng kumpanya na hindi po magre-register sa amin. Yun. Ang tinutukoy doon na nagbabayad sa survey ni Chairman ay yung mga kandidatong nagbayad para isama sila sa survey. May bayad Na-nominate, gano'n. Pwede yun. Allowed yun. Kaya lang, kailangan na lang i-declare doon sa kanilang gastos. Sa kanilang Certificate of Expenditures. Samantala, nilinaw ni Chairman Garcia na hindi bawal ang election surveys. Kailangan lamang anya na ito'y regulated ng poll body, lalo na kung isa sa publiko ang survey results.
Hindi bawal ang mga surveys. Yan po sabi ng Korte Suprema sa kaso ng Social Weather Station versus the COMELEC ay legal constitutional dahil yan daw po'y parte ng freedom of expression. Pero parte daw po yan ng pagdidesisyon ng mga kababayan natin. Ang sinasabi lang po namin, kinakailangan naman nare-regulate. Sino ang nagkomisyon? Ano ang scientific method na ginamit? Sa paano kinuha yung mga respondents? Sinama ba lahat ng mga kandidato doon sa survey? Dahil po, kailangan din namin malaman, Sir Henry, magkano ang binayad ng politiko. Dahil kinakailangan, kung siya ang nagpa-survey dyan, ay ma-report yan sa amin. Lalo pa, kapag ito ay gagawin o isa sa publiko. Si Chairman George Garcia. Samantala, nasaksak ang isang 13 anyos na estudyante habang dalawa pa ang kaklase nito ang nasaktan sa nangyari ding rumble ng mga kabataan sa labas ng Iloilo City National High School sa Molo District. Kinilala ang isa sa biktima sa alias na Josh, grade 7 student na nagtamo ng sugat dahil sa patalim sa kanyang sinaksaksihan ng patalim sa kaliwang balikat. Batay sa report, nagpapatrolya ang Iloilo Police Station 4 nang maabutan ang rambulan ng mga estudyante sa labas ng paaralan sa Barangay Taal. Hawak na ng mga pulis ang iba pang sangkot sa rambulan na kinabibilangan ng mga estudyante na nasa edad 12 hanggang 17. Iniimbestigahan na rin ang dahilan ng kanilang pag-aaway at kung paano nakapasok sa paaralan ang patalim na dala ng isa sa mga suspect. Susunod! Tito Boy! Naku po, 7 pulis Maynila, may opisyal pa. Sangkot sa mga iligal na pasugalan. At sino itong sexy actress na naging bisyo na ang magparitoke ng mukha? Yan na di ba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. Alas 7:39 ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ang lahat ng amateur and professional photographers na lumahok sa PAGCOR Photography Contest 2025 na may temang Infrastructure for Economic Development. Formal na pong binuksan ang nasabing photo contest itong February 1. Hudyat na maaari nang magsumite ng entries ang mga interesadong lumahok. Bukas ang kompetisyon sa lahat ng mga amateur and professional Filipino photographers na may edad na 16 na taong gulang pataas. Ayon kay PAGCOR Chair at CEO Al Tenco, layo ng photo contest ngayong taon na ipakita ang mahalagang papel ng mga proyektong pang-infrastruktura gaya ng mga highways, tulay, seaports, airports at iba pang may kinalaman sa pagunlad ng ekonomiya. Maaaring magsumite ng photo entries sa ilalim ng 3 kategorya, ang conventional, mobile at drone. 8 grand winners ang pipiliin ng PAGCOR sa bawat kategorya. Tatanggapin ang mga entries hanggang July 31, 2025 po lamang. Para sa iba pang detalye, abay mag-log on na lamang sa www.pagcor.ph/Photocon 2025. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Metro Manila ngayon. Eto na sila. Unahin natin itong pitong pulis Maynila na sangkot daw sa pasugalan, illegal na pasugalan, pinasisibak ng NCRPO Chief RH29, Boy Gonzales. Come in, Boy! Jerry, Tina, inatasan na ni NCRPO Acting Regional Director Police Brigadier General Anthony Aberin, si MPD Director General Arnold Tomas Ibay na i-dismiss sa serbisyo ang 7 polis na konektado o sangkot sa illegal na pasugalan sa Maynila. Sa pahayag ni Aberin, nagbumisita ito sa headquarters ng MPD, sinabi nito na nakaaresto ang NCRPO ng mga individual na sangkot sa illegal na pasugalan. Pero may 2 police captain. At ano? Kapitan? Maynila. Ay sus. Oo, 2 police captain. Parehong police Maynila. Police Maynila.
Puro Police Maynila ang nagtungo sa Kampa Bagong Diwa para habulin o arborin ang mga naaresto dahil sa iligal na sugal. Ayun. Hindi pumayag ang NCRPO, agad nilang isinailalim sa investigasyon ang mga pulis na naglakas loob na nagtungo sa Kampa Bagong Diwa at kanya na itong pinatatanggal sa serbisyo o sa loob lamang ng 2 buwan. Yung dalawang police captain yan, yung 5 iba pa? PNCO. PNCO, ano yun? Police non-commissioned officer. Ganon. Ang kabala. Anong station yan? Hindi pa binanggit. Kung saan sa Maynila? Kalipas na mga nang-raid ng mga police and CRPO. May sa area ng Malate. Malate, Manila. Ano bang mga uri ng sugal? Itong mga ginagawa nitong mga sangkot na pulis na dyan sa illegal na pasugal. Marami. May mga sa Maynila kasi iba't ibang mga sigal, mga lote, mga EC2. At ang babala nga Pula puti, meron pa ba noon? Pula puti. Wala na yun. Parang sinauna bang na yun? Ganon ba? Yung mga color games, usong-uso sa Maynila dati yun eh. Oo, sa dati, halos dati, iba't ibang lugar sa Maynila, may peryahan. Di ba? Meron dito tupadahan. Minsan naroon sa Manila. Pati tupada. Meron isang tupada, yung mga sabong na illegal. Pero mukhang hindi pa nahuhuli dyan sa area ng Pandakan. Ang babala, Jerry, Tina, ni General Aberin sa iba pang pulis, huwag masangkot o maging protekto na anumang illegal na gawan dahil sa siguradong mananagot sila sa batas. Sabi ng General, hindi kinukonsente ng NCRPO ang pulis na gumagawa ng illegal at tinitiyak niya na may paglalagyan ang mga ito at wala silang pipiliin kahit ano pa ang rango sa Philippine National Police. Pakinggan natin yung pahayag ni General Aberin. Don't involve ourselves in illegal activities directly or indirectly. Pag sinabi natin indirectly, by being protectors. Again, I have already ordered the investigation of 2 police captains and 5 PNCOs dahil sa pangingialam nila sa mga huli natin sa illegal gambling. They are very brave. They went as far as Camp Bagong Diwa para habulin yung mga nahuli sa Manila. And of course, R7, I want them this week. Okay? In 2 months. Okay? Huwag tayong maging protector ng mga illegal because if it will come to my attention, may paglalagyan tayo. We will not tolerate illegal activities. Sayang yung promotion, sayang yung dagdag sweldo. Talaga pala, ano? Beto, tinatanong ni Big Lima, Beto raw, meron? Wala na. Puro mga sinaunang laro, no? Oo nga eh. Ayun, nako, sayang yan 2 police captain na yan, ano? Loteng, EC2, Bukis. Kasi may nahuli nga silang Bukis sa Santa Ana at yung iba sa Santa Mesa. Ang mga police. Ang dami pala sa Maynila talaga, ano? Hindi pa rin mawala. At kasi yung iba kasing police, yun na yung pinaimbestigahan din niyo kasi sa NCRPO. May kasi mga police na sila mismo nagsisilbing operator ng illegal na sugal sa Maynila. Ito si Bay Gonzales para sa DCRS, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa Mandala, dakuan naman natin itong aksidente dyan sa may Monumento Circle sa Caloocan. Itong babaeng sakay ng motorsiklo. Aba, tumilapon daw. Naku po. Matapos kumalas ang gulong. Ay, naku po. Ang detaling yan, ihatid mo nga. RH23, Edwin Duque. Kami, Edwin. Miss Kita, Jerry, maswerte pa rin itong si Miss Jennifer Santos ng Blooming Treat, no? Dahil napitik ito ng Innova dito sa mismong gitna ng Monumento Circle na nagdulot ng mabigat ng daloy ng trapiko
mula sa MacArthur Highway at yung nanggagaling naman ng Samson Road. Tumilapon itong biktima dahil yung gulong ng kanyang motorsiklo na kanyang sinasakyan ay kumalsok dito sa maroon na Innova. Yung nakabuntot naman na van ay agad napansin kaya na preno, pero kunting-kunti na lang, Jerry. Sana itong babaeng nakamotor na patungo sana ng Valenzuela. Ngayon ay katatanggal lang ng DPSTM ang motorsiklo at itinabir ito sa may gilid upang inimbestigahan dahil yung pinakarim nitong motorsiklo sa bandang kaliwa, hulihan, ay halos na-dismantle o na-UP. Kaya nagkakaroon ng investigasyon para malaman kung sino yung managot dahil halos nasa kulang kalating oras din nagdulot ng trapiko itong bahagi ng Monumental Circle sa Caloocan. Hindi na matabuting naka-helmet itong biktima. Kaya yung kanyang pagkakatilapon, pero iniinda niya yung kanang balikat dahil sa kanyang pagkakabagsak. Wala pa rin sa Monumental Circle, Orange Suit, Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edwin. Baka may mga kailangang ayusin na sa inyong mga bahay, ho? Tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology, may aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-Cherry Loom, pre-painted ka na. O balak mo bang mag-upgrade ng sasakyan? Abay, subukan nyo na ang Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid. Ang Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid ay merong 1.5 turbocharged na makina para mas mawabing pagmamaneho. Gamit ang kanyang hybrid system na mayroong sariling baterya, nabuboost nito ang performance ng makina at fuel economy. Siyempre, hindi nawawala ang Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid, ang Apple CarPlay, Android Auto at yung kanyang power tailgate. Sa halagang 1,110,000 pesos, magkakaroon ka na ng brand new Tiggo 7 Pro Hybrid. At higit sa lahat, magiging kampante ka pa sa premium preserve warranty package ng sasakyang ito para sa worry-free ownership. Talaga namang ang Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid ang swak na partner para sa inyong mga road trips. Subukan natin test drive ang Tiggo 7 Pro Hybrid SUV. Bisitahin ng Cherry dealership na malapit sa inyong lugar. Eto pa, gear up! Car lovers, Cherry Bike Link and Company and Photon are now on the move. From February 20 to 23 at SM Mega Mall Fashion Hall, experience an exciting showcase at United Asia Automotive Group Inc. remarkable car brands. Enjoy test drives, exclusive perks, freebies, huge savings, and even free car checkup and after-sale service consultation. Plus, don't miss the thrill of gotcha surprises. And for the ultimate highlight, a live performance by Parokya ni Edgar lead singer no other than Chito Miranda on February 22 at 5 p.m. Mark your calendars and see you at the UAAGI on the move. Oy, happy birthday daw kay Raymond. Kay Raymond Taladro. Happy birthday! Si Paring Ray. Birthday pala ha. Technician ho namin dito sa DZRH. Kaya pala wala nagpalmosal na ba? Happy birthday Ray. At syempre binabati rin natin Aling Tina. Si happy birthday kay Meg Obejas. Oy! Ate Meg Obejas, happy birthday. Ito yung Mrs. ni Fiscal Joey Obejas. Happy birthday. Ang pinakamatikas na Chief Prosecutor ng Manila City. Ayan. Jerry Labasan, Aya Jerome Tang. Ano, Aling Tina? Okay. Happy weekend. Happy weekend na. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan. Susunod na. Outside taste freeze. Diane sitting on Jackie's lap, got his hands between her knees.